yung family meeting. Okay? So ngayon, pag-usapan natin about family issues. Okay? And then, to be specific, pag-usapan natin is about broken family. Maraming mga pamilya ngayon ang sa panlabas na anyo, outwardly parang okay lang, and then parang hindi naman ayos naman, parang hindi naman sila broken. Pero inwardly, as you look inside, kung papasok ka sa bahay na yun, sa pamilya na yun, you will see na may problema na nag-i-exist sa family na yun. Somehow, yung ibang sa kabataan sa atin nandito, denial lang. As we continue to discuss this, gusto ko na isipin ninyo yung inyong pamilya. Ano ba yung kalagayan ng pamilya ko ngayon? Talaga ba ang pamilya ko is a strong family? Or somehow umuuga-uga na? O baka broken na, o baka sira na yung family ko, hindi ko pa alam. Ngayon, pag-uusapan muna natin, bago natin malaman kung ano ba yung signs and symptoms ng isang broken family. Kasi katulad ng isang dengue, ano yung sintomas ng dengue? Fever. Fever, rash, headache. Ha? Ang bilis Fever, rash, headache. Fever, rash, headache. So may mga rashes ka, may mga tumutubo. Para ma-identify mo na isang tao is may dengue, is may symptoms na pinapakita. Ito is yung nilalagnat, pabalik-balik yung lagnat, and then may mga rashes na tumutubo saan-saan, and then, ano pa yung sa headache? Sumasakit madalas yung ulo. Kasama rin pa dyan yung sumusuka ng dugo kapag malala na. So may ganon. Pinagpapakita muna ng symptoms ang isang taong may sakit na dengue bago siya masabing may dengue. Ganon din, ang isang broken family, ang isang sirang pamilya, hindi mo yan ma-identify sa isang biglang tingin. Pero makikita mo yung mga sintomas, makikita mo yung mga signs, makikita mo yung mga symptoms kung yung pamilya na yun ay sira. Ngayon, pag-uusapan natin yun. Pero let me show you some effect. May epekto kasi ito. Pag ikaw galing ka sa isang sirang pamilya, which is hindi mo alam na sira pala, okay, kapag nanggaling ka, mayroon itong epekto sa'yo. Aminin mo man o hindi, meron itong epekto sa'yo. And hindi mo alam na aapektuhan ka na pala. So let me show you some. Number one effect ng isang broken home or family is insecurity. Sino dito aamin marami siyang insecurity sa buhay? Insecure sa buhok, insecure sa kanyang pananamit, sa kanyang pananalita, insecure siya sa mga maliliit na bagay. Alam niyo yung insecurity? Yung hindi siya komportable sa kanyang sarili. Laging kinukumpara yung sarili sa iba. Okay, alam niyo ba na isang epekto ng isang broken family sa bata, yung marami siyang insecurity. Halimbawa sa school, kapag ikaw galing ka sa broken family o may problema, alam mo na may problema sa loob ng bahay, isang problema pag nasa school ka ganito, kapag may mga event na kasama ang iyong magulang, kailangan kasama yung magulang, hindi ka pumupunta. Or kapag ka pinag-uusapan yung event na yon, kasama, kailangan isama yung nanay, yung tatay, nai-insecure ka. Medyo naiirita ka. Kasi alam mo na hindi pupunta yung nanay mo. Alam mo na pupunta man, kailangan mo pang kausapin ng ilang libong beses bago mo mahikayat mo sumama. May problema doon. Okay? Halimbawa, may mga reunion. Isa pa yan, na-insecure ka kapag pinaplano yung reunion, kailangan ganito tayo magkikita, kasama si Tito, si Tina, kasama si ano. Pero kung naisip mo yung family mo, pass muna ako sa reunion. Insecurity. So kung nararamdaman mo yan, may problema sa family nyo. And then, isa pang problema is psychological problem na nagdudulot, pag sinabing psychological, may nagdudulot ito ng mental problem sa pag-iisip, sa takbo ng behavior ng isang tao. Lalo na sa ating kabataan, kapag maaga natin nasasaksihan yung pagkasira ng ating family, may mga dulot nito sa ating behavior o sa ating pag-uugali. Okay? So, unang-una, may mga nangyayari na sa sobrang depressed kasi may problema, nakikita niya sa family niya na may problema, may nag-exist na problema, nagkakaroon siya ng depression. Pag sinabing depression, ito yung masyado siyang na-tension, yung masyado na siyang naiipit sa loob ng bahay and then hindi niya alam kung anong gagawin. Dahil bata pa lang siya, hindi niya alam kung paano ka-actionan, kung paano solusyon ang gagawin niya. So nagkakaroon ng depression na pwedeng mauwi sa suicide. Alam niyo ba na maraming mga kabataan ngayon na nagsisuicide?
dahil sa sobrang depression sa loob ng bahay. May problema sa loob ng pamilya. Hindi niya alam kung paano gagawin. Hindi niya alam kung paano pipigilan. Hindi niya alam kung paano susolusyonan. Nade-depress siya. Sinusolo niya hanggang sa nauuwi na i-end ko na lang yung buhay ko. Suicide na lang ako. Total, ganito ang pamilya ko. So, ano pang meaning? Ano pang dahilan ng buhay? Kaya kung magtanong-tanong kayo, pansin ninyo, magtanong kayo sa mga kakilala ninyo na may kakilala na nag-suicide o marahil may nag-suicide sa isa sa mga mahal na sa buhay. Tanongin ninyo, anong problema sa bahay? May sasabihin sila sa inyo. May problema sa loob ng bahay. Okay, yung iba naman ay nalululong sa maraming bisyo dahil hindi nila makita sa loob ng bahay yung dapat nilang makita. Hindi nila matagpuan sa bahay yung gusto nilang maranasan at maramdaman sa loob ng bahay, hinahanap nila sa iba. So lumalabas sila, and then nakakatagpo sila ng barkada, and then tinuturuan sila magbisyo. So lahat, hindi ko nila lahat, pero majority ng mga kabataang may bisyo ngayon may problema sa bahay. Kasi kung walang problema sa bahay, alam niya kung ano yung bisyo, alam niya kung ano yung alak, alam niya kung ano yung sigarilyo, dahil nasasabihan siya ng kanyang mga magulang. So the point na ikaw ay nagbisyo, alam mo may problema sa bahay, tinatanggi mo lang, or sometimes, ginagawa mong panakit butas yung bisyo para sabihin na okay ka, matatag ka. Pero the real thing is, may problema sa iyong pamilya. Okay, kung tatanungin ko kayo isa-isa dito, masasabi niyo ba na perfecto ang pamilya ninyo? So ako rin, hindi ko masasabi na perfecto ang pamilya ko. Okay, so, and then, yung iba pa, alam niyo ba may nag-interview, may nag-conduct ng isang interview about dito sa ating pinag-uusapan. Si Dr. Raymond A. Knight and Robert Frentley, nag-interview sila ng 108 na rapists. Okay? 108 rapists, nag-interview sila. At alam niyo ba na ano yung discovery nila? Ano yung na-discover nila doon sa kanilang survey? Alam niyo ba na 60% doon sa mga in-interview nila doon sa 108 rapists na in-interview nila, 60% doon galing sa broken family. Galing sa magulong pamilya, sa sirang pamilya. So malaking epekto. And then nag-interview pa sila doon kasi nasa kulungan sila doon, nasa prison cell sila noon. Marami sila in-interview. Lahat ng mga preso doon interview nila. And then 70% ng mga nakausap nila doon galing sa broken family. So kung merong 1,000 nakakulong doon, 70% doon mga galing sa broken family. Which is, pwede natin sabihin na a family is a perfect molding instrument of a future president. Ang pamilya, ganito. Ang pamilya, isang perfectong hulmahan yan. Sa isang future president, lawyer, doctor, navy, mabuting police, alagad ng batas, magaling na public officer. Magaling. Okay? Hulmahan yan. Pero alam niyo ba na yung pamilya natin pwede rin maging hulmahan ng future criminal, murderer, and rapist. Depende sa kung anong pamilya meron ka. Okay? Lahat ng tao belong sa isang pamilya. At kung ano man yung kalalabasan niya sa future, may kinalaman yung kanyang family. So, kaya mahalaga malaman natin kung gaano importante yung pamilya natin. Isa pang problema, o isa pang epekto ng broken family is yung early marriage and early pregnancy sa mga kababaihan. Kung tatanungin ninyo yung mga kababaihan na maaga nagkasawa, maaga nagkaroon ng anak, may problema rin sa pamilya. Sino dito sangayon? May mga sasakayan sa akin, di ba? So, ibig sabihin, totoo. Totoo, may problema. May problema sa pamilya. Hindi ko alam kung ano. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Gusto kong maging aware tayo. Paano ko malalaman kung ang aking pamilya ay sira na or broken na? Paano ko malalaman ngayon kung ang aking pamilya ay papunta na sa pagkasira? Gusto niyo bang malaman? Gusto niyo malaman ngayong hapon na to? Kung paano niyo malalaman sa loob ng family niyo? Tulad sinabi ko kanina, isipin niyo yung family niyo. I-focus niyo yung sarili niyo sa sarili niyo pamilya. And then, ito yung tanong, paano mo malalaman kung ang pamilya mo ay malusog na pamilya o yung pamilya mo papunta na sa pagkasira? Now, I want to share to you
limang bagay, limang signs or symptoms para malaman kung ang pamilya ko ba ay sira na o yung pamilya ko ba is papunta na sa pagkasira. And then, pag-uusapan din natin paano ko ito i-avoid. Okay? So, okay pa kayo doon? Okay. Bilisan lang natin. Bago ko ito yung number 1. Pero bago ko ipakita yung number 1, panoorin muna natin yung video. Bago ko sabihin yung number 1 na symptoms. So, isang number 1 na sintomas. Yan po yung future na darating sa pagdating sa gadget and technology. Ganyan na tayo sa darating na future.
Amen. So, yan. Ano yung napansin nyo sa palabas? High-tech. Big, man. Big. High-tech? High-tech. Ano ba? Ano ba napansin niya? Puro glass. Okay. So, sa darating na panahon daw, gano'n na tayo. Gano'n na high-tech yung ating technology. Pero ito yung napansin ko. Ito yung sarili ko napansin. Napansin nyo ba na may nag-uusap pa halos doon sa kapanood nyo? Wala na natural communication, di ba? So, puro nila pindot. Gano'n na lang, puro gano'n na lang. Wala nang natural communication. Yung ka sabihin, wala nang, kumusta ka na? Ito, ganyan. Wala nang kwentuhan. Wala na kasi lahat nandun na. Maganda yung gano'n na gadget, okay, mapapakinabangan, mas mapapadali yung mga trabaho. Pero, nawawala na yung essence ng talagang tunay na communication. And yun yung number one. Kung pag-uusapan natin ngayon is yung about sa symptoms and signs ng isang broken family. Number one is communication breakdown. Kapag sa loob ng bahay ninyo, sa tuwing umuwi kayo sa bahay ninyo, wala nang halos usapan na nangyari. Okay, hindi na nag-uusap yung inyong mga magulang, hindi na rin sila gusto kausapin. Wasak na yung communication. May problema na sa family niyo. Isa yung sintomas, isa yung signs kung ang inyong family ay papunta na sa pagkasira o sira na talaga. May problema na sa usapan. May problem na sa communication. Okay? So yun yung unang signs. Alam niyo ba, sa gera, pagka pinag-uusapan ng gera, ang unang-unang sinisira, halimbawa ako, ang bansa ko is Pilipinas at ang kalaban ko is Amerika, ang unang-unang kong sisirain ay yung communication center nila. Dahil kapag nasira ang communication center ng anumang bansa, lalo na pagdating sa gera, hindi na sila makakapag-usap ng maayos at sunod-sunod na ang pagbagsak nila. Which is ganun din sa family. Alam niyo ba na ang unang-unang sinisira ni Satanas sa family ninyo is yung communication center ng family ninyo. Dahil pag nasira yung communication sa family ninyo, hindi na nag-uusap ng maayos. Okay? Sunod-sunod na yung pagbagsak nun. May dalawang uri ng pamilya, tulad ng napanood ko kanina, may dalawang extreme na pamilya pagdating sa communication. Merong extremely silent. Yung pagpasok mo, ang lasang maririnig mo lang yung bukas ng pinto, alasing ng kutsara, tinito tayo may kumakain, extremely silent, wala nang nag-uusap. Meron namang isa pa, extremely loud. Yung pagpasok mo, halos nagsisigawan na. Ang ganda ng communication, di ba? Nagsisigawan, nagmumurahan, so communication. Okay, communication din. Pero yun yung tinatawag na communication breakdown. Wala nang maayos na komunikasyon sa loob ng family niyo. Ngayon, isipin niyo yung family niyo. Kamusta? Yung family niyo ba may problema sa communication? Dahil kung meron, isang sign na yan, na papunta na ang inyong family sa pagkasira. Or, may talagang sira na yung family niyo. Okay? And then, number two, mas maraming disagreement. Paano nyo malalaman kung inyong pamilya ay papunta na sa pagkasira o sira na? Paano nyo malalaman? Mas maraming disagreement kaysa agreement. Mula sa lakas ng electric fan, yung babae, yung nanay mo gusto 1, number 1 lang kasi mahina lang dapat. Yung tatay mo gusto number 3 kasi mainit. Mula doon hanggang sa mga malalaking bagay sa pagdesisyon sa loob ng bahay, nagtatalo. Kapag mas marami na ang away na nangyayari sa loob ng bahay ninyo, may problema na rin doon. Sino dito ngayon ang aamin na ganun nga yung family mo? Medyo may ating itong mga nakarang araw nagtatalo-talo. O maraming beses na nagtatalo-talo ang family. Amen. Salamat sa pagiging honest. Okay, so pagka mas marami ng pagtatalo sa loob ng bahay, kesa hindi mo na makita yung noon nagsusubuan pa ng cake yung inyong mga magulang, hindi mo na makita yung madalas na nagtatalo. Tinitimpla pa ni mama ng kape si papa kahit na sobrang tapang, okay lang, nahingitan pa ni papa si mama, pero ngayon hindi mo na makita. Pag gano'n na nangyayari, may problema na sa loob ng bahay. May isang bata na tinatanong ng kanyang teacher na kung anong pangalan niya, siyempre baguhan, and then sabi niya, Ma'am, ang pangalan ko po ay Demonito.
Nagtaka yung teacher ngayon. Demonito mo. Anong pangalan mo, iyo? Demonito nga po. Nainis yung teacher. Sabi niya, sige, ano na ang pangalan ng iyong nanay? Impacta po. Impacta? Bakit impacta? Yung tatay mo, demonyo po. Ano? Saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. Kaya nagalit niya yung teacher na masyado siyang na-conscious siya. Bakit ganun yung sagot ng kanyang bagong estudyante? Pinuntahan sa bahay. Malayo pala, nagsisigawan na. Kasi ang naririnig ng teacher, ikaw na impact na babae ka, lumayas ka sa impyernong bahay ito, magsama kayo ng demonito mong anak. Sabi naman ng nanay, ikaw ang demon dyan, ikaw ang naghahal dito sa impyernong bahay na to. Tapos sabi ng teacher, alam ko na kung bakit. Alam ko na kung bakit. So, pag gano'n nangyayari sa bahay na, meron namang gano'n? Meron namang gano'n nangyayari sa iyo? Wala naman. Pero ang ibig sabihin, kapag marami ng gulo sa loob ng bahay ninyo, senyalis na yan, kapatid. Mga kabataan, senyalis na yan. Maging alerto na kayo. Itaas nyo na yung guard ninyo. Ibig sabihin, mas maging mapagmasid na kayo, maging handa na kayo. Kapag ganyan na rin nangyayari sa loob ng bahay ninyo, may problema na. Nagsisimula ng lumaki. At marahil malaki na hindi mo pa napapansin. Okay? Ako rin, nakaranas din ako ng ganyang pagtatalo. Naalala ko nung nakatira pa kami sa Makati. Yung huling beses. Yung huli, hindi na nasundan. Praise God kasi hindi nasundan yung pagtatalo na yun. Pero yung huling pagtatalo na yun, yung pinakamatindi na naranasan ko. Sa Makati pa kami halos nagbabatuhan talaga. Buong kapitbahay namin nanonood. Lahat ng kapitbahay namin nanonood sa gera na nangyayari sa loob ng bahay namin. Nagpapatuhan si mama at si papa ng mga kutsarita lang, yung maliliit na kutsara. Sumunod, mga kutsara na, tinitor. Mamaya yung mga kutsilyo na, mga ganun. Tapos palaki na palaki ba? Palaki na palaki. Palakas na palakas yung sigawan. Hanggang sa lumabas na lang kami. And then yung ending na sabi, maghihiwalay tayo. Tapos kinausap ito yung Ruben na kami. Kanino kayo sasama? Sa papa niya, sa mama niyo? Pero sabi ko, mama. Hindi, ibig sabihin, may epekto sa atin eh. May epekto sa atin. Nakaranas ba kayo ng gano'n yung pinapapili na kayo kung kanino kayo sasama? Or iniisip niyo na pag naghiwalay sila, kaya ano ako sasama? Naisip niyo na yung gano'n? Kapag naiisip niyo na may problema na sa loob ng pamilya ninyo, papunta na sa pagkasira o sira na yung pamilya ninyo. So ngayon, mahalaga sa atin ang pamilya natin. Ayaw natin na masira. Tama ba? Sino dito gusto masira ang pamilya? Taas ang kamay. Wala. So ibig sabihin, lahat tayo ayaw naman natin masira yung family natin. Tama ba? So ibig sabihin, maging aware tayo, maging handa tayo. Pangalawa pa lang yun. Una, ano yung una? Test tayo. Ano yung una? Isang senyales para masabi na ang pamilya ay papunta na sa pagkasira. Communication breakdown. Pangalawa? More disagreement than agreement. Okay, more disagreement than agreement sa loob ng bahay. And then pangatlo, unfaithfulness. Kapag yung tatay mo o yung nanay mo meron ng ibang sinasamahan, o may nahuli kayo na parang medyo parang may something na kapag gano'n na yung nangyayari, papunta na sa pagkasira or sira na yung family mo. Pag nakita mo na may tinatawag na yung sisi, kapag meron ng other party, yung iyong nanay or yung tatay mo, hindi na sila kontento sa bawat isa, kailangan na ng ibang partner, naghahanap na ng ibang asawa, o nag-a-announce na ng annulment, o hiwalay, may problema na sa loob ng pamilya. Okay. So kung naranasan nyo na yan at narinig nyo minsan na gano'n na yung sitwasyon sa loob ng bahay ninyo, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Kailangan may gawin na kayo. Hindi nyo hahayaan at huwag nating hayaan na masira ng tuluyan yung pamilya natin. Amen ba, Lord? Amen. And then pang-apat, if you want to hang with your friends more than your parents, kapag gusto mo laging nasa labas na lang ng bahay, mas gusto mo mag-stay sa labas ng bahay kaysa sa loob kasi hindi mo makita yung hinahanap mo sa loob ng bahay. Kaya ang ginagawa mo, lagi ka na lang nasa labas. Kapag ganyan na yung attitude mo, kapag ganyan na yung behavior mo, na parang ayaw mo na pagdating mo sa school, magbibihis ka lang, parang ahas na nagpalit ng balat, and then labas ka na ulit.
Pagka ganun yung ating behavior, may problema rin sa loob ng bahay niyo. Bakit? Kasi hindi mo na mahanap yung saya na natatagpuan mo sa labas. Hindi mo na nahanap yung kapayapaan na dapat matagpuan mo sa loob ng bahay. Hindi mo na matagpuan kaya lumalabas ka kasi alam mo at naniniwala ka na mas payapa ka kapag kasama mo ang tropa. Ngayon, kapag gano'n na yung nangyayari, may problema na rin sa loob ng bahay ninyo. Now, check yourself. Guys, nakikinig pa ba? I-check nyo yung sarili nyo ngayon. Ganito ba ako? Mas gusto ko ba sa labas ng bahay kaysa sa loob ng bahay? Mas gusto ko ba kakwentuhan at kasama yung aking mga barkada kaysa sa aking mga magulang? Kapag ganun na ang ating pag-uugali, o ganun na yung nangyayari sa atin, ganun na yung lifestyle natin, ganun na yung uri ng pamumuhay natin, matagal na panahon na ganun yung ating pamumuhay, may problema na sa loob ng bahay nyo. Bakit? Kasi nakapektuhan ka na. Minomold ka na ng mga nangyayari sa loob ng bahay, minomold na yan yung iyong behavior. So kaya check mo sa sarili. May problema sa loob ng bahay. Okay? Number 5, ito yung pinaka-worst at ito yung masasabi ko na pinaka-dahilan talaga, hindi pa na ito nakahalata sa loob ng bahay. Ito, if you can't feel love anywhere inside your family, kapag hindi mo na nararanasan o nararamdaman yung pag-ibig sa loob ng bahay nyo, kumbaga, pagka sistema ng bahay ninyo ay kanya-kanya system, yung wala ng pakilamanan, magsahin ka mag-isa mo, bumili ka ng ulam mag-isa mo, kumain ka dyan mag-isa, may sakit ka, bumili ka ng gamot mo, inaatake ka sa puso, isugal mo yung sarili mo sa ospital. Kapag gano'n na yung nararanasan ninyo sa loob ng bahay, wala na kayong pakilamanan, may problema na rin sa loob ng bahay. Wala nang pag-ibig, wala nang concern, wala nang bahala na kayo sa buhay ninyo. Kapag gano'n na yung inyong naririnig palagi, lagi sinasabi na yung nanay at tatay, bahala ka na sa buhay mo. Kapag ganyan na ibig sabihin, yung pag-ibig, yung love, wala na sa loob ng bahay mo. At yun yung pinakadelikado sa lahat. At pag yan nararanasan nyo na, maging aware na kayo. Okay? Ngayon, anong gagawin ko? Anong gagawin ko ngayon ngayong nalaman ko na may sintomas ng broken family, broken home, o papunta na sa pagkasira yung aking pamilya? Anong gagawin ko ngayon? Meron akong 4 na bagay na dapat ninyong malaman kung anong dapat natin gawin. Ngayon nalaman natin na yung pamilya ko pala ganito na. Sino dito nakaka-relate sa mga tinapik natin sa 5 bagay na yan? May nakikita na ba kayo na gano'n sa bahay ninyo? Sino dito? Taas ang kamay. Sino dito may 1 o 2 na symptoms na pinag-usapan natin? Isa lang ang wala. O lahat. Sino meron lahat? 4? Okay, Isa lang ang wala. Oh, thank you for your honesty. Okay. Ngayon, anong gagawin natin? Number 1, gusto nyo malaman kung anong gagawin? Number 1, ito gagawin natin. Number 1, face the reality. Huwag na natin i-deny. Aminin natin yung totoo, harapin natin yung katotohanan na ganito, may nangyayaring ganito sa family ko, may problema yung pamilya ko. Kaya nangyari, nagkakaroon din ako ng problema sa sarili ko. Aminin na natin, kasi kapag hindi mo inaamin yan, hindi ka gagaling. Kapag ang isang taong may cancer ay tinatanggi na may cancer siya, kahit na halatang-halata na sa kanya na may cancer siya, hindi siya magagamot. Ngayon kung ang pamilya ninyo, alam nyo na may problema na. Kung ang pamilya ninyo, alam nyo na may sintomas na ng pagkasira, harapin nyo ang katotohanan. Yun yung una natin dapat gawin. Aminin na. Aminin nyo sa sarili niya na oo nga, ito nga talagang pamilya ko, papunta na talaga sa pagkasira ko. Nagsisimula na siyang masira o sira na siya. Kailangan aminin nyo. Aminin natin na may problema sa loob ng pamilya natin. And then number 2, fight for your family. Ipaglaban mo yung pamilya mo. Huwag mong hayaang masira. Ipanalangin mo. Sino dito na nanalangin para sa kanyang pamilya? Na every night na nagpe-pray siya kasama lagi yung family. Sino dito? Sige nga, pakitaas nga. Maging proud ko kung pinagpe-pray niya yung family niya. Napakagandang bagay niya. Amen. Amen. Sige, makakababa na. Amen. So, fight for your family. Alam niyo, wala namang magpe-pray niya. Tingin niyo ba yung magpe-pray ng kapitbahay yung inyong pamilya na maayos? Sa palagay niyo ba, yung pagpe-pray ng kapitbahay ninyo,
yung inyong pamilya para maayos? Kahit nga yung mga relatives ninyo, yung mga tito-tita ninyo, malamang hindi rin pinagpipray. Kung meron man, maliit lang yung porsyento. Kung meron mang magpipraise para sa pamilya natin na nakikita na natin nasisira, walang iba yung kundi ikaw. Ikaw na nakakaalam na sira at papunta na sa pagkasira yung family. Wala nang ibang tao. Hindi ikaw. So, yung paglaban mo, huwag kang papayag. Sabi mo sa Panginoon, pag nag-pray ka, Panginoon, hindi ako papayag, masira ang family mo. Hindi ako papayag na magkahiwalay si mama at papa. Hindi ako papayag na lagi na lang may nagtatalo sa loob ng bahay namin. Hindi ako papayag. Dapat pinaglalaban natin sa Panginoon. Huwag mo mahayaan ang pamilya mo masira nang wala kang ginagawa. And then magsisisi ka isang araw, sana pala may ginawa ako. Ngayon pa lang na nalalaman mo na may kailangan kang gawin at may kaya kang gawin mo na. Amen ba? Amen. Pangatlong bagay na dapat natin gawin, be open and willing to change. Ngayong alam mo may problema. Ngayong alam mo na meron ka na maling bagay na nakikita sa loob ng bahay mo. Ikaw mismo may maling bagay ka na ginagawa. Alam mo na meron. Okay? Maging willing tayo sa pagbabago. Huwag nyo hayaan na patuloy din nakikita yan din mali tayo, nagpipigil mata tayo na wala tayong nakikita. Huwag nyo hayaan na ganun. Okay? Kung meron mo dapat magbago, siyempre, mahirap baguhin yung mga tao sa paligid natin. Ang baguhin natin, yung sarili natin. May magagawa ka. Simulan mo yung pagbabago. Sabi nga doon sa channel 2, ako ang simula. Tama? Pakisabi nga, ako ang simula. Ako ang simula. Isa yung magsisimula ang lahat. Okay? And then, panghuli, pangapat, love them unconditionally. Mahalin natin sila nang walang hinahanap na kapalit, na wala tayong nire-required. Huwag natin sasabihin na kailangan magbati muna si mama at papa para magpansinin ko sila, para mahalin ko sila. Huwag mo nang hintayin yun. Mahalin mo sila kahit ganun yung nangyayari. Dahil ang totoong pag-ibig, ang totoo na makapagbabalik ng pagmamahalan sa loob ng bahay ninyo is yung pag-ibig. Dahil yun yung nawawala. Ngayon sasabihin mo, corny. Kapag yung corny na yan, yung pag-ibig, yung sinasabi natin corny, ay hindi natin binalik sa loob ng bahay natin. Sisira ang bahay natin. Ngayon, anong mas corny? Silang pamilya o yung magpakita tayo ng pag-ibig? Kaya, sinasabi ko sa inyo, mahalin natin yung pamilya natin. Kaya mabuti, kung perfecto o hindi perfecto, mabuti o hindi, mahalin natin yung family natin. Amen? Love them unconditionally. And then, lastly, sabi nga sa Genesis 2:24. Sa 2:24 tayo. Sabi, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Ang sabi ng Panginoon, ganito, mag-uumpisa ang pamilya sa kasal. Sa dalawang tao na nagmamahalan, babae at lalaki, at magkakasal sila sa harapan ng Panginoon, pagsasamahan sila ng Panginoon. Pag yung dalawa na yung naghiwalay, maghihiwalay na ang lahat. Ibig sabihin, pag yung nanay at tatay ninyo, yung bondage nila bilang one flesh ay nawala at nahati, pati tayo mahahati. Pati yung mga anak, lahat mahahati. Lahat masisira. Kaya